Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1061. Kaya naman, walang nagulat na ganito ang pakikitungo ni Balwo kay Dr. Jim. Ikaw, halika dito. Napatingin si Balwo sa kanyang mga nasasakupan na hinihila palabas ang katawan ni Dr. Jim, saka itinuro ang orihinal na numero 2 sa laboratorio. Mabilis na tumakbo ang taong iyon na may ngiti sa labi. Lumapit siya sa tabi ni Balwo at sinabing, "Boss, anong problema? Ikaw na ang mamamahala sa lugar na ito simula ngayon. Huwag mo nang hayaang maulit ang ganito. Bawal kang gumawa ng kahit ano sa likod ko, understand?" Sabi ni Balwo. "Yes, I understand, boss, don't worry. I have always been very loyal to you. I won't do anything behind your back," mabilis na sabi ng taong iyon sa papuri. "Okay, mabuti naman." Tumango si Balwo bilang kasiyahan. Pagkatapos, iniabot niya ang impormasyon sa kanyang kamay sa taong iyon at sinabing, "Kunin mo ang impormasyon at basahin itong mabuti. Gumawa ng mas maraming genetic warriors para sa akin sa lalong madaling panahon, maunawaan." "Yes, boss," mabilis na sabi ng taong iyon. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang alarm. "Anong nangyayari?" Kumunat ang noo ni Balwo at nagtanong. Sa sandaling iyon, may pumasok na nakauniforme at nagulat, "Boss, may pumasok." "WHO, ilan?" tanong ni Balwo. Napakatago ng kanyang lugar. Karamihan sa mga tao ay papasok sa gusali sa itaas ng karamihan. Wala pang nakatuklas sa kanyang underground world. Hindi niya inaasahan na may papasok ngayon. Tingnan ang kanilang mga kagamitan, malamang na sila ay mula sa hukbo. 6 sila sa kabuuan, sagot ng taong iyon. "Mga tao mula sa hukbo. Hehe, may nahanap ka na ba sa wakas?" Sa kasamaang palad, huli na. Saglit na tumitig si Balwo sa kawalan. Pagkatapos, sinulyapan niya ang taong tinawag niyang number 1 na nakatayo pa rin sa kwarto at mayabang na sinabi. Sa katunayan, alam din ni Balwo na imposibleng may lihim sa kanyang kumpanya ang zombie virus. Pinaghandaan na niya ito. Ngayong matagumpay na na-develop ang kanyang genetic agent, maliwanag na huli na ang hukbo para paghinalaan siya. Sa pag-iisip nito, kinuha ni Balwo ang mikropono at sinabi sa taong nasa silid, "Number 1, go at deal with them." Matapos marinig ang utos ni Balwo ay walang sabi-sabing lumabas ng silid ang taong iyon. Pagkatapos, diretso siyang lumabas, halatang naghahanda ng harapin ang kalaban. Tiningnan ni Balwo ang nawawalang figure ng number 1 at bumulong sa sarili, "Buti na lang andito na kayo. Magandang pagkakataon ito para masaksihan ninyo ang galing ng mga genetic warriors ko." Sa kabilang panig, si Huang Feng at ang iba ay natutulog ng mapayapa sa kampo. Dati, on the way here, kahit may expert na tulad ni Huang Feng sa tabi nila, hindi makatulog ng maayos si Marcus at ang iba pa. Ang pangunahing dahilan ay maaaring dumating ang mga zombie anumang oras, kaya kailangan nilang mag-ingat. Gayunpaman, ito ay naiiba dito. Hindi lang si Huang Feng ang nasa tabi niya, ngunit marami ring tao sa paligid. Nang makita ang napakaraming tao, medyo gumaan ang pakiramdam ng lahat. Bukod dito, may mga sundalong nagbabantay sa labas ng kampo. Lalong gumaan ang loob ng lahat. Sa makatuwid, bihira para sa kanila ang magkaroon ng magandang pagtulog. Kinabukasan, ilang sandali matapos magising si Huang Feng, nakita niya si Colonel Manang. Gusto niya noon pang makipag-ugnayan sa kabilang partido at magkaroon ng magandang relasyon sa kanya, kaya tama lang na nandito siya. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Colonel Manang ay halatang hindi masyadong maganda. Pagkarating sa harap ni Huang Feng, sinabi niya kay Huang Feng, "Huang Feng, sumama ka sa akin. Hinahanap ka ng pinuno." "Anong problema?" tanong ni Huang Feng na may pagdududa. Dahil kaya sa hindi niya alam na pinanggalingan. Alam din ni Huang Feng na ito ay isang bagay na mahirap para sa kanya na ipaliwanag. Kung talagang interesado sa kanya ang pangalawang pinuno at inimbestigahan siya, tiyak na mahahanap niya ang kaina-hinalang puntong ito. Gayunpaman, halatang masyadong nag-iisip si Huang Feng. Sa apocalypse na ito, maraming bagay ang nawasak. Araw-araw, nawawala ang mga tao, at biglang lumitaw ang mga tao mula sa ibang lugar. Sa madaling salita,
ang mga talaan ng populasyon ay gulo na ngayon. Tanging kapag ang lahat ng mga zombie ay naasikaso na ang Departamento ng Civil Affairs ay maaaring magsagawa ng isang sistematikong pagbilang ng populasyon. Sa makatuwid, walang magdududa kung saan nanggaling si Huang Feng ngayon. Ngayong maraming record ang nawala, walang magdududa sa kanya sa hinaharap. Samahan mo muna ako, malalaman mo kapag nakarating na tayo. Halatang hindi maganda ang mood ni Coronel Manang. Wala siyang balak magpaliwanag kay Huang Feng. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis. Naisip ito ni Huang Feng at sinundan siya. Kahit na ngayon ay kaina-hinala ang kabilang partido sa kanyang pinagmulan, wala siyang gagawin sa kanya sa oras na ito. Dinala ni Coronel Manning si Huang Feng sa lugar kung saan siya naghintay para sa general kahapon. Sa pagkakataong ito, hindi na hiniling si Huang Feng na maghintay sa labas. Sa halip, sinundan niya si Colonel Manning sa conference room. Pagkapasok, nakita ni Huang Feng na napakaraming tao sa conference room. Ang dosenang mga taong nakilala niya kahapon ay nandoon lahat. Bukod dito, naroon din ang pangalawang pinuno. Ang kabilang partido ay halatang naaalala pa rin si Huang Feng. Nang makita niyang dumating si Huang Feng, tumanggo siya kay Huang Feng. Nang makita ang aksyon ng kabilang partido, nabuhayan ng loob si Huang Feng. Obviously, hindi masama ang ugali ng kabilang partido. Malinaw, hindi dapat magkaroon ng saloobin ng isang taong gustong makipag-away sa kanya. Nandito na ang lahat. Let's officially start the meeting. Manood muna tayo ng video. Matapos maupo sina Huang Feng at Colonel Manang, sinabi ng pangalawang pinuno. Pagkatapos noon, may nag-on sa projection video. Nag-play ito ng video ng ilang fully armed soldiers na nakikipaglaban sa isang lalaking nakasinglet. Ayon sa anggulo ng video, nahulaan ni Huang Feng na ang camera ay dapat nasa mga sundalong iyon. Bagamat ang mga fully armed soldiers na ito ay ganap na armado at well-equipped, at anim sila habang ang kabilang partido ay may isang tao lamang na walang arma sa kanyang kamay, ang resulta ng labanan ay ang anim na tao ay ganap na nolipol. Sa ilalim ng pag-atake ng kabilang partido, halos wala silang kapangyarihang lumaban. Walang epekto ang mga bala na tumama sa lalaki. Napakalupit din ang paraan ng pagpatay ng lalaki. Wala sa anim na bangkay ng mga sundalo ang buo. Lahat sila ay pinahirapan hanggang mamatay. Napansin ni Huang Feng na nang makita nila ang eksenang ito, lahat, kasama ang pangalawang pinuno, si Colonel Manang, ay puno ng galit ang mukha. Sa wakas ay naunawaan na ni Huang Feng kung bakit masama ang pakiramdam ni Colonel Manang. Obviously, dapat ay alam na niya ito noon pa man, pero hindi pa rin niya magawang bitawan nang makita niya ito. Di nagtagal natapos ang pag-play ng video. Naramdaman ni Huang Feng na maraming tao ang humihingal. Pulang-pula ang mukha ng ilang tao, at malapit nang sumabog ang kanilang galit. Nakita na ng lahat ang video. I think you can probably guess what this video is about, the second chief said. Sinabi ng pangalawang pinuno, tama. Iyong anim na sundalo ay ang combat team na ipinadala sa Gauquei City para imbestigahan ang Umbrella Man Company kahapon. Ngayon, sila ay ganap na nabura. At saka, sila ay pinatay sa hindi katanggap-tanggap na paraan. Kabanata 1062, baka may mali dito sa Umbrella Person Company. Biglang hinampas ng isang matandang nakauniporme ng militar ang mesa sa harap niya at sinabing, oo, dapat may mali dito sa Umbrella Person Company. The second chief said, bagaman patay na lahat ang mga tao sa combat team, hindi naman walang halaga ang mga pagkamatay nila. At least it proves that our previous guess is right. This Umbrella Person Company is very problematic, and the problem is not small. Zombie ba ang nasa video? May nagdududang tanong. Kung ito ay isang zombie, hindi katanggap-tanggap na magkaroon ng gayong mga kasanayan at paraan ng pagpatay. Pagkatapos ng lahat, ang mga zombie ay hindi kailanman naging sibilisado pagdating sa pagpatay ng mga tao. Sa tingin ko hindi, sabi ni Colonel Manning. Sa orihinal, sa ganoong okasyon, ang isang maliit na koronel na tulad niya ay walang karapatang magsalita. Isang malaking karangalan na para sa kanya ang makasali sa pulong na ito. Gayunpaman, matapos makita ang kaunos-lunos na pagkamatay ng mga sundalong iyon, hindi niya maiwasang sumingit. Sinenyasan ng pangalawang pinuno si Coronel Manang na magpatuloy sa pagsasalita. Tumayo si Colonel Manang at tumingin sa mga tao at sinabing, mga pinuno,
matagal na akong nakikipag-usap sa mga zombie. Masasabi ko nang may katiyakan na ang taong nasa video kanina ay hindi zombie. Kahit na ang mga high-level na zombie ay mayroon ding ilang mga pag-iisip at maaaring magsagawa ng simpleng pag-iisip, mayroon pa ring pagkakaiba sa pagitan nila at ng isang tunay na tao. Iba rin ang aura sa katawan nila. Ayon sa video kanina lang, halatang iba ang performance ng taong iyon sa isang zombie. Panipi, nang makitang nakikinig ang lahat sa kanyang talumpati, medyo kinabahan si Coronel Manang. Pagkatapos ng lahat, maliban sa kanyang sarili at kay Huang Feng, sinuman dito ay maaaring maging isang makapangyarihang figure. Gayunpaman, pinipigilan pa rin ni Colonel Manang ang kanyang kaba at nagpatuloy, at saka, gaya ng nakita ng lahat kanina, buo ang damit sa taong nasa video kanina, at walang pinsala sa kanyang balat. Obviously, hindi siya zombie. Dahil may zombie virus ang mga zombie sa katawan, unti-unting mabubulok ang buong katawan nila. Imposibleng manatiling buo ang ibabaw ng katawan nila. Matapos makinig ang lahat ay tumanggo silang lahat. Buong damit talaga ang suot ng nasa video kanina lang. Kakaiba nga siya sa mga zombie na karaniwan nilang nakikita. May sense ang sinabi ni Colonel Manang kanina. Tapos ang tanong, since hindi zombie ang nasa video, sino siya? How can he have such terrifying ability? Isa pa, ano ang relasyon niya sa Umbrella Person Group? Tumingin ang pangalawang pinuno sa karamihan at sinabing mabagal. Ang lahat ay nahulog sa malalim na pag-iisip ng ilang sandali. Malinaw, hindi nila maintindihan ang mga tanong na ito. Ang tanging natitiyak lang nila ay dapat nakamag-anak ang taong iyon sa Umbrella Person Group. Gayunpaman, walang nakakaalam kung ano ang partikular na relasyon. Bukod dito, walang nakakaalam kung gaano karaming mga tao ang mayroon ng Umbrella Person Group. Nang makitang walang sumagot, tumingin ang pangalawang pinuno kay Huang Feng at sinabing, Huang Feng, may opinyon ka ba? Nang marinig ang mga salita ng pangalawang pinuno, lahat ay tumingin kay Huang Feng. Sa katunayan, masyado rin silang na-curious tungkol sa pagkakakilanlan ni Huang Feng. Kung titignan ang edad niya, halatang hindi siya matanda. Si Colonel Manang ay nasa edad 40, na napakabata pa rito, at si Huang Feng ay lalong wala sa lugar. Gayunpaman, halatang ipinatawag si Huang Feng ng number 2 chief, kaya walang nagtanong tungkol sa kanya kahit na curious sila tungkol sa kanya. Ngayong narinig nilang nagtanong ang number 2 chief, lahat sila ay tumingin kay Huang Feng. Gusto nilang makita kung sino siya at kung ano ang kaya niyang gawin para mapabilib ang number 2 chief. Napansin din ni Huang Feng ang mga mata ng lahat na nakatingin sa kanya, ngunit ang kanyang pagganap ay mas mahusay kaysa kay Colonel Manang. Hindi naman siya kinakabahan. Kalmado pa rin ang buong pagkatao niya. Dahil sa kalmadong ugali na ito, lumiwanag ang mga mata ng lahat nang makita nila si Huang Feng. Alam nila na kakaunti ang mga kabataan na maaaring maging kalmado sa gayong okasyon. Dahil nagtanong ang pinuno, pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo kung ano ang aking nahanap. Dahan-daang tumayo si Huang Feng at tumingin sa mga tao at nagsabi, una sa lahat, ayon sa aking paghuhusga, ang lakas ng taong ito ay dapat na mas mataas kaysa sa level 5 na zombie. Kung umabot ba siya sa level ng isang level 6 na zombie, hindi ko alam dahil ang pinakamataas na zombie na napatay ko noon ay isang level 5 na zombie lamang. Dahil sa casual na salita ni Huang Feng, bahagyang nagtaas ng kilay ang lahat. Dapat malaman na ang lakas ng isang level 5 na zombie ay napakalakas. Ang mga ordinaryong bala ay hindi magkakaroon ng kaunting epekto dito. Kung gusto ng isa na patayin ito, kakailanganing gumamit ng mas mataas na antas ng armas. Gayunpaman, hindi yun nangangahulugan na ang isang tao ay tiyak na makakapatay ng isang level 5 na zombie na may mataas na antas ng armas. Ito ay dahil ang mga level 5 na zombie ay may sariling kakayahan sa pag-iisip. Bukod dito, ang kanilang bilis ay napakabilis. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makakatama ng level 5 na zombie kahit na mayroon silang mataas na antas ng armas. Si Huang Feng, bilang isang ordinaryong tao, ay walang pagkakataon na makipag-ugnayan sa mga high-level na armas na iyon. Sa makatuwid, maaari pa rin niyang patayin ang isang level 5 na zombie sa sitwasyong ito, na medyo malakas. Siyempre, ang ilang tao sa eksena ay hindi naniwala sa mga salita ni Huang Feng. Sa kanilang opinyon, imposible para kay Huang Feng na gawin ito.
Gayunpaman, ang pangalawang pinuno at si Coronel Manang ay hindi nagduda sa mga salita ni Huang Feng. Ang isa ay dahil nakita nila ang kakayahan ni Huang Feng gamit ang kanilang sariling mga mata, at ang isa ay batay lamang sa kanilang obserbasyon at kakayahang husgahan ang mga tao. Gayunpaman, kahit na ang ilang mga tao ay hindi naniniwala sa mga salita ni Huang Feng, ang pinuno ay hindi nagsalita, kaya hindi nila pinutol ang mga salita ni Huang Feng. Sa karagdagan, ang taong ito ay talagang maraming pagkakapareho sa mga zombie, kung ito ay sa mga tuntunin ng mga kasanayan o ilang mga pagganap. Ang pinagkaiba nga lang ay tao, pa rin ang taong ito at maaari pa ring kontrolin ng iba. Ang mga zombie, sa kabilang banda, ay hindi maaaring kontrolin ng mga tao. Baka napansin ng lahat na nakauniforme itong taong ito, parang uniforme ng security guard, at sumulpot siya malapit sa Umbrella Man Company. So, hulaan ba natin na security guard ito ng Umbrella Man Company? O kahit hindi siya security guard, kontrolado siya ng isang taga-Umbrella Man Company. Pero makikita sa video na after niyang umalis doon sa Umbrella Man Company, hindi siya nakabalik doon, maaaring matukoy batay sa naturang video. Maaari lamang itong maging isang hula kung gusto mong malaman ang higit pa, dapat kang pumunta sa eksena at tingnan. Nang makitang natapos na ang pagsasalita ni Huang Feng, sinenyasan siya ng pangalawang pinuno na maupo, at pagkatapos ay sinabi sa lahat, sumasang-ayon ako sa sinabi ni Huang Feng kanina. Ibig sabihin, ang taong ito ay malamang na kontrolado ng isang tao mula sa Umbrella Man Company, at ang kanyang pagganap ay may maraming pagkakatulad sa mga zombie. Dati, pinaghihinalaan namin na ang virus ng zombie ay dulot ng Umbrella Man Company, at hindi imposible para sa kanila na lumikha ng bagong virus ng Umbrella Man Company, ng zombie na kayang kontrolin. Kabanata 1063, sa katunayan, ito ang kanilang kinatatakutan at ikinababahala noon. Ang kakayahan ng mga zombie ay masyadong mapagbantay. Kahit na bumuo ng isang gamot na lumalaban sa zombie virus, kung ang pinagmula ng zombie virus ay hindi matagpuan, kahit na ang mga zombie ay inalis, ang panganib ay naruroon pa rin. Maaaring mapabuti ng kabilang partido ang zombie virus. Ngayon, ang mga katotohanan ay tila nagpapatunay sa naunang hula ng lahat. Ang mga alalahanin ng lahat ay tila unti-unting nagiging katotohanan, isang nakakatakot na katotohanan. Ngayon, ang kailangan nating gawin ay imbestigahan ang partikular na relasyon sa pagitan ng taong nasa video at ng Umbrella Corporation sa lalong madaling panahon. Kontrolado ba siya ng isang bagong uri ng virus? Kung ang Umbrella Corporation ay talagang nakabuo ng isang nakokontrol na zombie, at ginawa ito ng masa, kung gayon ang mga bagay ay magiging lubhang mapanganib, patuloy ng pangalawang pinuno. Magpapadala ako ng mas maraming tao, sabi ng nakaraang general. Dapat pumunta ang mga tao, ngunit ang lakas ng kabilang partido ay napakalakas, at dahil sa trapiko at mga zombie, hindi kami maaaring magpadala ng mga tao doon ng malaki. Ito ay nangangailangan na magpadala kami ng mga elite na tropa. Tanong ng pangalawang pinuno. Ito, medyo nag-alinlangan ang general. Sa kanyang mga sundalo, may mga elite na sundalo, ang mga pinadala niya noon ay. Gayunpaman, malinaw na kapag kaharap ang tao sa video, wala silang kakayahang lumaban. Sa makatuwid, kahit na magpadala siya ng mas maraming tao, wala itong silbi. Dadagdagan lamang nito ang bilang ng mga nasawi. Malinaw na naiintindihan ito ng pangalawang pinuno, kaya't muli niyang nilingan si Huang Feng. Nakita ni Huang Feng ang mga mata ng kabilang partido at naunawaan na niya ang kahulugan ng kabilang partido. Tila tinawag siya ng kabilang partido ngayon sa ideyang ito mula pa noong una. Sa halip na pangalanan, mas mabuting magkusa. Sa ganitong paraan, maaari siyang mag-iwan ng magandang impresyon sa iba. Kaya, muling tumayo si Huang Feng at sinabing, bitawan mo ako. Ikaw, kaya mo ba? May nagdududang tanong. Sa orihinal, maraming tao sa eksena ang nag-aalinlangan sa kakayahan ni Huang Feng, ngunit dahil sa mukha ng pinuno, hindi sila nagtanong. Ngayong nakita na nila si Huang Feng na gustong magkusa sa bagay na ito, hindi nila maiwasang magtanong. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi maliit na bagay. Kung si Huang Feng ay walang ganoong kakayahan, hindi lamang siya mawawala ng buhay, ngunit maaantala rin niya ang kanilang mga plano. Huang Feng, mukhang lahat ng tao ay hindi masyadong nagtitiwala sa kakayahan mo.
Bakit hindi mo ipakita ng kaunti ang iyong kakayahan? Nakita ng pangalawang pinuno na si Huang Feng ang nagkusa na gawin ang gawain at lubos na nasisiyahan sa saloobin ni Huang Feng. Gayunpaman, ang kanyang pag-unawa kay Huang Feng ay sa pamamagitan lamang ng Colonel Manang. Hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata. Bagamat naramdaman niyang si Huang Feng ay hindi isang taong magsisinungaling, gusto rin niyang makita kung anong uri ng kakayahan mayroon si Huang Feng. Nang makita ni Huang Feng ang mga tingin ng mga tao sa paligid niya, alam niyang kailangan niyang magpakitang gilas. Kung hindi, ang mga taong ito ay hindi maniniwala sa kanya. Bukod dito, ang mga taong ito dito ay ang pinakamataas na antas ng buong bansa. Kung nag-iwan siya ng magandang impresyon sa kanila, ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa kanyang pag-unlad sa hinaharap. Kaya, bahagyang ngumiti si Huang Feng at sinabing, paano mo gustong ipakita ko ang aking kakayahan, pinuno? Ganoon ba, panipi? Pagkatapos sabihin iyon, marahang tinapik ng kanang kamay ni Huang Feng ang transparent na mesa sa harapan niya. Nagtataka pa rin ang lahat kung ano ang ibig sabihin ng mga salita ni Huang Feng. Pagkatapos, kinilabutan sila nang makitang nagsimulang pumutok ang conference table sa harap nila, nagawa sa mga espesyal na materyales at hindi masisira kahit ng matataas na armas. Pagkatapos nito, ang bitik ay patuloy na lumawak sa ilalim ng tingin ng lahat. Kotsa, sa wakas, ang buong mesa ay puno ng mga bitik. Pagkatapos, ito ay nabasag ng malakas, at ang mga pira-piraso ay nagkalat sa buong lupa. Sa oras na ito, ang lahat ay hindi pa nagre-react. Gulat na gulat pa rin sila. Ang conference table na ito ay nasa loob ng maraming taon at hindi nasira. Kahit na ang mga baril ay hindi makapinsala dito, hindi inaasahan ng lahat na ganap na sisirain ito ni Huang Feng sa isang mahinang tapik, na madudurog ito sa hindi mabilang na mga piraso. Haha, mukhang hindi nasisiyahan si Huang Feng sa pagdududa natin sa kanyang kakayahan. Si Chief Number 2 ang unang nag-react. Hindi siya nagalit, ngunit tumawa. Huang Feng, hiniling namin sa iyo na ipakita ang iyong kakayahan, huwag hayaang sirain ito. Ngayong wala na ang mesa, hindi na natin may pagpapatuloy ang pagpupulong. Gayunpaman, sa palagay ko ay nakita ng lahat ang iyong lakas. Lahat ay tumanggo na may matagal na takot. Nabasag ng magaan na palad ni Huang Feng ang mesa. Kung tumama man ito sa isang tao, hindi nila akalain na may makakatagal. Ngayon, naniniwala rin ang lahat na may lakas si Huang Feng. Bukod dito, ang kanyang lakas ay napakalakas. Agad nilang naunawaan kung bakit siya paniniwalaan ng pinuno, hayaan siyang makilahok sa pulong na ito, at hayaan siyang gawin ang misyong ito. Gayunpaman, maaaring hindi nila alam na bago ito, hindi alam ni Chief Number 2 ang mga tiyak na kakayahan ni Huang Feng. Tinukoy lamang niya ito batay sa ulat ni Colonel Manang at sa kanyang sariling paghuhusga sa mga tao. No objection, wala akong objection. Hindi rin ako. Walang mas angkop na tuparin ang misyon na ito kaysa kay Huang Feng. Sunod-sunod na nag-echo ang lahat. Ang kasalukuyang aktwal na sitwasyon ay nagpasya na ang misyon na ito ay matatapos lamang ng isang maliit na bilang ng mga tao, kaya tama lang na ipadala si Huang Feng. Huang Feng, pagkatapos ay kailangan mong magtrabaho ng husto. Kung mayroong anumang bagay na kailangan mo ng aming tulong, sabihin mo lang sa amin, sabi ni Chief Number 2 kay Huang Feng. Alam ko, Chief. Aalis ako papuntang Gaoke City sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Huang Feng, tungkol sa tulong, hindi ko ito kailangan sa ngayon. Kailangan mo lang akong ipadala doon. Kahit na ang kanyang hover sports car at cloak ay maaari ding pumunta doon, si Huang Feng ay hindi gustong maglantad ng masyadong maraming. Ito ay malinaw na isang hanggal na desisyon na ilantad ang lahat ng kanyang mga baraha, kahit na ito ay laban sa mga hindi nanakit sa kanya. Okay, we will arrange it as soon as possible. You have to be prepared yourself, sabi ni Chief No. Di nagtagal natapos ang meeting. Matapos magayos ng kaunti si Huang Feng, sinundan niya si Colonel Manang sa lugar kung saan nakaparada ang helicopter. Tila nilayo ni Chief Number 2 na hayaan si Colonel Manang na makipag-ugnayan pa sa kanya. Gayunpaman, walang pagtutol si Huang Feng sa kaayusan na ito. Nais din niyang magkaroon ng higit na pakikipag-ugnayan kay Colonel Manang. Huang Feng, pagdating mo doon, dapat kang mag-ingat. Ang taong iyon ay hindi ganoon kadaling ma-provoke. Siya ay mas nakakatakot kaysa sa mga zombie.
Bago sumakay sa eroplano, sinabi ni Colonel Manning kay Huang Feng. Ang isang bagong uri ng zombie na maaaring kontrolin ay halatang napakasindik. Sa pag-iisip sa mga sundalong iyon na namatay ng malubha, si Colonel Manning ay nakaramdam ng matinding pagkapuot sa taong iyon at sa Umbrella Corporation. Mag-iingat ako, huwag kang mag-alala, ipaghihiganti ko ang mga sundalong iyon. Inaliw ni Huang Feng si Colonel Manning. Kabanata 1064, Salamat, sabi ni Colonel Manning. Pagkatapos nito, sumakay si Huang Feng sa eroplano at lumipad patungong Gaokei City. Sa oras na ito, si Huang Feng ay nakasuot din ng ganoong uri ng kamera. Ang hepe at ang iba ay halatang labis na nag-aalala sa aksyon ni Huang Feng sa pagkakataong ito. Gamit ang kamera na ito, malalaman nila ang sitwasyon ni Huang Feng sa lahat ng oras. Gayunpaman, hindi naging maayos ang paglalakbay ni Huang Feng. Hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis sa airspace ng kabisera, nakita niya na may ilang maliliit na itim na spot sa kalangitan na mabilis na papalapit sa kanila. Mukhang may mga hindi imbitadong bisita. Ang magandang paningin ni Huang Feng ay nagbigay daan sa kanya upang malinaw na makita ang ilang mga itim na butik. Sila ay malalaking lumilipad na nilalang. Obviously, infected din sila ng zombie virus. Kung tungkol sa kung anong uri ng mga nilalang sila bago sila nahawa, hindi alam ni Huang Feng. Pinaalalahanan ni Huang Feng ang piloto, at sa oras na ito, natagpuan din ng piloto ang mga hindi inanyayahang bisita at medyo naguguluhan. Huwag kang kabahan, haharapin ko sila. Inaliw ni Huang Feng ang piloto, pagkatapos ay binuksan ang pintuan ng cabin ng eroplano at hinintay na dumating ang mga lumilipad na zombie. Paano ito? Bakit ang daming lumilipad na zombie dito bigla? Sa base camp ng tao ng kabisera, nakita rin ng pangalawang pinuno at ng mga matataas na opisyal na iyon ang mga hindi inanyayahang bisita sa pamamagitan ng kamera sa harap ni Huang Feng sa oras na ito, at bigla silang nag-alala tungkol kay Huang Feng at sa piloto. Bagamat kinuha ni Huang Feng ang eroplanong gawa sa mga espesyal na materyales, ang pag-atake ng mga lumilipad na zombie ay nakakatakot. Bukod dito, ang bilang ng mga lumilipad na zombie sa oras na ito ay hindi maliit. Kapag na-atake na ang makina o ang propeller, malamang na ma-accident ang eroplano ni Huang Feng. Bagamat medyo abnormal ang husay ni Huang Feng, nasa ere na siya ngayon, at hindi niya maibigay ang kanyang lakas. Kapag may nangyari sa eroplano, malamang na nasa panganib siya. I don't know, we also expected to encounter flying zombies on the road, but we didn't expect na marami pala sila. Sagot ng isang matandang lalaki. Ipaalam ka agad sa piloto at hayaan siyang mapunta sa lalong madaling panahon. Sa lupa, maaaring harapin ni Huang Feng ang mga lumilipad na zombie na ito. Sabi ng pangalawang pinuno, ang eroplano ni Huang Feng ay nilagyan din ng mga baril, ngunit ang mga lumilipad na nilalang ay orihinal na maliksi. Matapos mahawa ng zombie virus, lumakas sila at naging mas mabilis. Napakahirap na tamaan sila. Si Huang Feng ay nakaharap sa napakaraming lumilipad na zombie ng mag-isa. Malinaw na napakasama ng sitwasyon. Kahit na siya ay mapalad na makapatay ng isa o dalawa, ito ay walang silbi. Oo, nagmamadaling sabi ng matanda. Gayunpaman, mabilis siyang sumagot sa no. Dalawang chief na may gulat na ekspresyon. Alam din ni Huang Feng ang tungkol sa sitwasyong ito. Sinabi niya sa piloto na huwag mag-alala at hindi na kailangang lumapag. Haharapin niya ang mga lumilipad na zombie na iyon. Hayaan mo siyang makitungo sa kanila. Bahagyang natigilan ang pangalawang pinuno, at pagkatapos ay nagsabi, dahil sinabi iyon ni Huang Feng, siguro, mayroon siyang sariling paraan upang malutas ang problemang ito. Sa totoo lang, wala tayong masyadong alam tungkol sa kanya. Hindi natin alam kung gaano siya kalakas. Siguro kaya niya talagang lutisin ang sitwasyon sa harap natin. Hiniling ko sa mga tao na imbestigahan ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit dahil sa biglaang malawakang paglaganap ng zombie virus, maraming impormasyon ang nawawala. Maaaring hindi natin mahanap ang kanyang pagkakakilanlan. Sinabi ng general na unang nakipag-ugnayan kay Huang Feng. Tumango ang pangalawang pinuno. Para sa mga taong tulad ni Huang Feng, talagang gusto niyang mag-imbestiga ng malinaw. Kapag nalaman niya ang tiyak na pagkakakilanlan ni Huang Feng, makakapagpasya siya kung anong uri ng saloobin ang dapat niyang gamitin para tretuhin si Huang Feng. Subukan mong mag-imbestiga hanggat maaari. Kung wala kang mahanap, kalimutan mo na.
Sabi ng pangalawang pinuno. Alam din niya na dahil sa mga zombie, maraming bagay ang nawala. Ngayon ay hindi madaling siyasatin ang lahat ng nakaraan ng isang tao. Habang pinag-uusapan ng Bureau Chief at ng iba pa ang pagkakakilanlan ni Huang Feng, palapit ng palapit si Huang Feng sa mga lumilipad na zombie na iyon. Tumingin siya sa kanila, saka itinaas ang kanang kamay at itinuro ang isa sa mga lumilipad na zombie. Tapos biglang nahulog sa langit yung lumilipad na zombie na yun at diretsyong tumama sa lupa na parang tinamaan ng bala. Ano ang sitwasyon? Marami sa mga nakatataas sa punong tanggapan ang nagulat sa biglaang sitwasyong ito. Nakita lang nila si Huang Feng na nakaturo sa lumilipad na zombie na walang armas sa kanyang kamay. Pagkatapos, ang zombie ay diretsyong bumagsak sa lupa na parang tinamaan ng isang mataas na uri ng armas. Hindi ko nakita ng malinaw. Tingnan mo, isa pa. May sumigaw. Sa video, isa pang zombie ang nahulog sa parehong sitwasyon tulad ng nauna. At si Huang Feng ay nakaturo lang sa zombie na walang anumang armas. Napakalakas ba nitong si Huang Feng? Sabi ng isang matandang lalaki na may halong takot sa mukha. Ang mga taong ito ay nakarating sa kung nasaan sila ngayon. Marami na silang pinagdaanan. Anong uri ng mga bagay ang hindi nila nakita? Gayunpaman, ang eksenang nakita nila ngayon ay natakot pa rin sa kanila. Si Huang Feng ay hindi gumamit ng anumang armas. Tinuro niya lang yung zombie. Bukod dito, napakalayo ng distansya sa pagitan nila, at napatay ang zombie. Kung itinuro sila ni Huang Feng, mamamatay din ba sila bigla tulad ng mga zombie na iyon, at hindi man lang alam kung paano sila namatay. Pabilisin ang pagsisiyasat ng pagkakakilanlan ni Huang Feng. Bilang karagdagan, hindi natin dapat pukawin ang kanyang hinala. Sabi ng pangalawang pinuno na may marangal na mukha. Kung noon lang niya pinahahalagahan at inaabangan si Huang Feng, ngayon, medyo natatakot siya kay Huang Feng. Ang lakas ni Huang Feng ay halatang lampas sa kanilang katanggap-tanggap na saklaw, at ang gayong tao, kapag wala ng kontrol, ay magiging isang sakuna para sa kanila, kahit na isang sakuna na hindi gaanong mas malala kaysa sa pagkalat ng mga zombie. Chief, may gagawin ba tayo kay Huang Feng? Sa pagkakataong ito, biglang nagtanong ang isang matandang lalaki sa mahinang boses. Hindi man malakas ang boses niya, naririnig ito ng lahat ng naruroon. Sa pagkakataong ito, napatingin din ang lahat sa pangalawang pinuno. Hindi nila alam kung ano ang saloobin ng hepe kay Huang Feng. Patuloy na nagbabago ang mukha ng pangalawang pinuno. Siyempre, alam niya ang kahulugan ng mga salita ng taong ito. Gusto niyang kontrolin, o patayin man lang si Huang Feng. Gayunpaman, hindi siya makapagdesisyon dahil napakaganda ng ugali ni Huang Feng sa kanila. Obviously, kakampi nila siya. Hindi makatwiran na patayin si Huang Feng ng ganito. Bukod dito, kapag nabigo ang aksyon, hindi maiiwasang magagalit ito kay Huang Feng. Ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Let's wait and see muna. Let me think about it. Sabi ng pangalawang pinuno. Matapos makinig sa kanyang mga salita, ang lahat ay tumigil sa pag-uusap. Ngayon ang pisikal na kondisyon ng unang pinuno ay hindi optimistiko. Ang buong bansa ay nasa ilalim talaga ng utos ng pangalawang pinuno. Kung sinabi niyang maghintay at tingnan, natural na hindi tatutol ang lahat. Kabanata 1065. Hindi alam ni Huang Feng na ang balita tungkol sa paggamit niya ng Six Pulse Godly Sword para patayin ang mga lumilipad na zombie ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa itaas na bahagi ng punong tanggapan. Maraming tao ang natakot sa ipinakita niyang lakas. Kung ang kasalukuyang pamamaraan ni Huang Feng ay nasa isang martial arts world, marahil sa isang fantasy world, hindi ito magiging problema. Ang susi ay na ito ay isang mundo ng agham at teknolohiya, kaya ang kanyang pamamaraan ay hindi maisip. Nais ding itago ni Huang Feng ang kanyang trump card. Hindi niya hahayaang mabunyag ang lahat ng sikreto niya. Sa makatuwid, hindi siya lumipad ng mag-isa, hindi gumamit ng balabal upang lumipad, at hindi inilantad ang kanyang hovercar. Gayunpaman, ang hindi sinasadyang hakbang na ito ay nagdulot pa rin ng maraming mga tao na may pag-aalinlangan tungkol sa kanya. Sa oras na ito, halatang hindi alam ni Huang Feng ang tungkol sa bagay na ito. Ang mga lumilipad na zombie na ito ay dapat harapin. Napakabilis ng mga lumilipad na zombie na iyon. Kahit na nakita nila ang mga zombie sa simula, maaaring hindi sila magtagumpay sa pagtakas. Sa makatuwid, pinili ni Huang Feng na kumilos.
Kung hindi, siya ay nasa panganib maliban kung nais niyang ilantad ang higit pang mga bagay. Sa makatuwid, sa katunayan, si Huang Feng ay walang pagpipilian. Para sa Six Paws Legendary Sword, si Huang Feng ay mas mahusay na ngayon kaysa dati. Siyempre, ito ay isa lamang palso. Ang 5 naman, hindi pa niya ito natutunan. Gayunpaman, sa kasalukuyang sitwasyon, isang palso lamang ang sapat. Kung tutuusin, isa na siyang first-class expert. Grabe na ang energy sa katawan niya. Sapat na para sa kanya ang patuloy na paggamit ng Six Paws Legendary Sword. Ang mahika ng Six Paws Legendary Sword ay hindi ito masusubaybayan. Gustuhin mang magtago ng kalaban ay hindi nila magawa. Naturally, napakaganda ng epekto. Bukod dito, tinarget din ni Huang Feng ang ulo ng mga lumilipad na zombie na iyon. Ang ulo ay ang kahinaan ng mga zombie na ito, kaya madalas, kailangan lang ng isa o dalawang pag-atake upang patayin sila. Ang epekto ng pag-atake ng Six Paws Legendary Sword ay mas malakas kaysa sa mga baril. Ngayon, ito ang naging nakita ng mga tao sa likod. Itinuro ni Huang Feng ang kanyang daliri at namatay ang mga zombie. Sa katunayan, patuloy na ginagamit ni Huang Feng ang Six Paws Legendary Sword. Sa wakas, sa ilalim ng patuloy na pag-atake ni Huang Feng, ang mga zombie na iyon ay patay na lahat bago nila ma-atake ang helicopter. Si Huang Feng ay maaaring magpatuloy sa pagsulong. Kahit anong ugali ang gawin natin para tretuhin si Huang Feng, at least, may ganitong kakayahan siya. Mas mataas ang posibilidad na maging matagumpay ang bagay na ito. Ang pangalawang pinuno ay tumingin kay Huang Feng sa video na may medyo komplikadong ekspresyon at sinabi sa iba. Tumango rin ang iba. Si Huang Feng ay may ganoong kakayahan upang makumplito ang misyon na ito ay tama. Kung hindi niya ito makukumpleto, mas walang silbi ang magpadala ng iba. Sa kabilang panig, pagkatapos ng ilang oras na paglipad, sa wakas ay dumating si Huang Feng sa Gaokei City. Sa isang bakanting lugar, lumapag ang helicopter at ibinaba siya. Ang iba ay makakaasa lamang kay Huang Feng mismo. Inilabas ni Huang Feng ang mapa na ibinigay sa kanya ni Colonel Maneng nang umalis siya. Natagpuan niya ang lokasyon ng gusali ng Umbrella Man Company at nagmamadaling lumapit. Bagamat nakatagpo siya ng ilang mga zombie sa daan, hindi marami sa kanila. Bilang karagdagan, si Huang Feng ay nag-iisa, kaya mas maginhawa para sa kanya na lumipat sa paligid. Sa pagkakataong ito, hindi siya pumunta para pumatay ng mga zombie, kundi para kumpletuhin ang isang misyon. Sa makatuwid, kadalasan, pipiliin niyang iwasan ang mga ito at dumiretso sa kanyang destinasyon. Kapag hindi niya maiwasan ang mga ito ay lalaban siya sa mga zombie. Matapos ang halos 10 minutong pagmamadali, sa wakas ay dumating na si Huang Feng sa labas ng gusali ng Umbrella Man Company. Tumingin si Huang Feng sa sira-sirang gusali. Kung hindi siya na-inform ng maaga, sinong mag-aakala na ang gusaling ito ay may higit sa 20 palapag sa ilalim ng lupa. Huang Feng, mag-ingat ka. Malapit ka sa kinalalagyan ng target. Hahanapin ka ng kabilang partido anumang oras. Sa oras na ito, ang boses ni Chief No. 2 ay tumunog mula sa communicator sa dibdib ni Huang Feng. Sa pagkakataong ito, pumunta rito si Huang Feng hindi lamang na may dalang kamera, kundi pati na rin ang isang tagapagbalita na magagamit para makipag-usap. Ito ay kung sakaling kailanganin ni Huang Feng ang anumang bagay sa kalagitnaan. Alam ko, mag-iingat ako. Pagkatapos magsalita ni Huang Feng, pinatay niya ang communicator. Sa oras na ito, malinaw na mas mahusay na maging mas nakatuon. Tama si Chief No. 2. Sa naunang bagay ng combat team na pumapasok sa kumpanya, alam din ng amo ng Umbrella Man Company na si Bao. Maaaring naghihinala na ang mga nakatataas sa kanya at sa kanyang kumpanya. Bukod dito, walang sinuman sa pangkat ng labanan ang bumalik. Namatay silang lahat dito. Ang kabilang partido ay tiyak na hindi ito pakakawalan at tiyak na magpapadala ng mas maraming tao. Kaya naman, sa pagkakataong ito, mas malawak pa ang saklaw ng kanilang pagbabantay. Nang kara-rating lang ni Huang Feng sa labas ng gusali ng kumpanya, alam na ng mga tao sa loob. Boss, may ibang tao dito. Naku, parang hindi nagkamali ang hula ko. Siguradong pinaghinalaan nila tayo, pero, sa mundong tulad nito, imposibleng magpadala sila ng napakaraming tao. Kapag gumawa sila ng gamot para harapin ang mga zombie,
malalaman nila na ang aking genetic warriors ay mas nakakatakot kaysa sa mga zombie. Hahaha, tawa ng baliw si Balwo sa kanyang opisina. Habang hawak ang mga genetic warriors, hindi siya natakot sa mga taong iyon na nahihirapan sa kanya. Oras lang ang kailangan niya. Hanggat mayroon siyang oras, magagawa niyang lumikha ng mas maraming genetic warriors. Sa oras na iyon, ang buong mundo ay magiging kanya. Ito rin ang dahilan kung bakit ayaw ni Balwo na hayaan si Dr. Jim na bumuo ng gamot para harapin ang zombie virus. Kailangan pa rin niya ang tulong ng mga zombie para matulungan siyang bumili ng mas maraming oras. Pagkatapos tumawa, nagtanong si Balwo, ilang tao ang dumating sa oras na ito? Isa lang, sagot ng taong iyon. Isa lang. Bahagyang nagulat si Balwo, bagamat alam niya na dahil sa mga zombie, hindi sila makapagpadala ng masyadong maraming tao. Pero ngayon, isang tao lang ang pinadala nila. Hindi ba masyadong mababa ang tingin sa kanya noon? Dati, kaya niyang tanggapin ang 6 na elite na sundalo, pero sa pagkakataong ito, isa na lang ang ipinadala nila. Dahil ba mas nagtiwala sila sa taong ito? O dahil ba walang gustong sumama? O dahil ba sa maraming tao ang dumating, ngunit napatay ng mga zombie sa daan, at isang tao lang ang nakarating ng ligtas sa lugar na ito? Hindi alam ni Balwo ang tiyak na dahilan, ngunit ayaw niyang malaman. Dahil isang tao lang iyon, mas nabawasan ang takot niya. Let the security take care of him. It's only one person. I don't want to use my genetic warriors. Walang pakialam na ikinaway ni Balwo ang kanyang kamay. Dati, 6 na tao ang dumating. Bukod dito, gusto niyang makita ang kakayahan ng genetic warrior. Kaya naman, hiniling niya sa kanya na kumilos. Gayunpaman, mayroon lamang isang tao ngayon, kaya hindi na kailangang gumawa ng malaking kaguluhan. Oo, tinanggap ng taong iyon ang utos at umalis. Medyo mabilis silang dumating. Sa oras na ito, naramdaman din ni Huang Feng na maraming tao ang lumalapit sa kanya. Tila nadiskubre siya ng kabilang partido. Kabanata 1066. Walang masyadong pakialam si Huang Feng tungkol dito. Kung tutuusin, alam niyang hindi siya basta-basta makakapasok ng hindi gumagawa ng ingay. Pagkatapos ng nangyari sa combat team, ganap na sa kanyang inaasahan na mas mahigpit pa ang mga depensa ng kalaban. Sa sandaling ito, isang bala ang biglang lumipad. Bahagyang tumingkayad si Huang Feng at tumama ang bala sa kanya. Pagkatapos noon, mabilis siyang nakahanap ng takip. Obviously, nagsimula ng umatake ang kabilang partido. At pagkatapos niyang matagpuan ang takip ay napuno ng putok ng baril ang paligid. Sunod-sunod ang malalakas na putok ng baril. Parang hindi yung tao sa naunang video. Naramdaman ni Huang Feng ang mga bala sa paligid niya at sinabi sa sarili. Bagaman maraming bala ang umaatake sa kanya ngayon, ang katumpakan ay hindi masyadong mahusay. Isa pa, ang bilis ng paglapit ng mga taong iyon sa kanya ay mas mabagal sa inaakala niya. Ito ay mas mabagal kaysa sa tao sa nakaraang video. Sa makatuwid, napagpasyahan ni Huang Feng na ang taong dumating ay dapat na isang ordinaryong tao lamang, hindi ang tao sa nakaraang video. Ibig sabihin, mababa ang tingin nila sa akin. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Halatang naisip ng kabilang partido na hindi na kailangang ipadala ang tao sa nakaraang video para harapin siya. Sa kasong ito, ayaw ni Huang Feng na maging magalang sa kanila. Habang lumalaban gamit ang sandata sa kamay, dahan-dahan siyang lumapit sa kabilang partido. Hindi alam ng kabilang partido ang plano ni Huang Feng, at dahan-dahan ding lumapit kay Huang Feng. Nang maging malapit na ang distansya, tiyak na tumalon si Huang Feng palabas ng bunker. Pagkatapos noon, sumugod siya sa mga tao. Ang bilis niya kasing nag-iwan ng after image sa lugar. Hindi inaasahan ng mga taong iyon na biglang sumugod si Huang Feng palabas ng bunker at direktang sumugod sa kanila. Dapat itong malaman na mayroong higit sa 10 sa kanila, at si Huang Feng ay isang tao lamang. Hindi ba dapat ang tamang diskarte ay ang paggamit ng bunker at barilin sila? Sa makatuwid, ang mga taong ito ay bahagyang natigilan. Kahit na ang oras na ito ay hindi mahaba, ito ay sapat na upang maging nakamamatay. Nang mag-react sila at gustong baguhin ang nguso at barilin muli si Huang Feng, nasa tabi na nila si Huang Feng. Bang! Matapos lapitan ni Huang Feng ang mga tauhan ng seguridad, ang baril sa kanyang kanang kamay ay mabangis na lumabas at tumama sa baba ng isang tao.
Ang malaking puwersa ay nagpalipad sa tao, at ang kanyang baba ay nabasag din sa pag-atake ni Huang Feng. Bang! Napaatras si Huang Feng gamit ang kanyang kanang paa, pinalipad ang isang taong malapit sa kanya. Ang tao ay direktang tumama sa pader at hindi na makabangon muli. Upang matapos ang labanan sa lalong madaling panahon, hindi nagpapigil si Huang Feng sa lahat ng oras na ito. Isa na siyang first-class master, at ang mga taong ito sa harap niya ay mga ordinaryong tao lang. Sa makatuwid, sa ilalim ng kanyang buong lakas na pag-atake, karaniwang isang tumama sa isang pumatay, walang sinuman ang makatiis sa kanyang pag-atake. Bang! 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 Sa oras na ito, ang iba pang mga tao ay lalong natakot. Si Huang Feng ay masyadong malakas. Sa isang hininga lang, dalawa sa kanila ang namatay sa kanilang tabi. Kaya, pinaputukan nila si Huang Feng kahit na ano. Gayunpaman, nadismaya sila dahil bagamat marami silang naputukan, wala ni isa sa kanila ang tumama kay Huang Feng. Nagpatuloy ang pagpatay kay Huang Feng. Sa oras na ito, ang mga baril na nasa kamay ng mga taong ito ay parang mga laruan. Hindi na nila kayang saktan muli si Huang Feng. Dahil sa gulat, binaril pa nila at nasugatan ang sarili nilang mga tao. Wala pang isang minuto, nakahandusay na sa lupa ang mga fully armed security guards, hindi na humihinga. Para naman kay Huang Feng mismo, hindi man lang niya hinawakan ang sulok ng kanyang damit, kaya imposibleng masugatan siya. Ang buong proseso ng labanan dito ay nakitang mabuti ng mga taong nasa likod ng mga eksena sa magkabilang panig. Sa oras na ito, ang pangalawang pinuno at ang iba ay may mas mahusay na pag-unawa sa kakayahan ni Huang Feng, ngunit mayroon din silang higit na takot. Kahit na mas malakas si Huang Feng, mas maraming tulong ang makukuha nila. Gayunpaman, hindi sila lubos na nagtiwala sa ganitong uri ng tao na hindi ganap na makontrol. Dahil dito, mas determinado rin ang ilang tao na kumilos laban kay Huang Feng. Ang boss ng Umbrella Company, Bulwer, ay pinanood din ang buong proseso ng pagpatay ni Huang Feng sa kanyang mga tauhan sa pamamagitan ng kamera dito. Nagulat siya sa husay ni Huang Feng. Nang gusto niyang magpadala ng mas maraming tao para patayin si Huang Feng, nalaman niyang patay na ang 10 tao na nauna. Wala pang isang minuto ang buong proseso. Niwala siyang oras para magpadala ng backup. Inayos ni Huang Feng ang kanyang mga damit at pagkatapos ay ibinigay ang gitnang daliri sa kamera sa sulok. Napansin niya ang pagkakaroon ng kamera na ito noon pa. Marahil, ang mga tao ng Umbrella Company ay dapat na pinapanood ang sitwasyon dito sa pamamagitan ng kamera na ito. Walang pakialam si Huang Feng na pal-alin ang mood ng kabilang partido. Bastard, itong bastard, talagang hinahamak niya ako. This damn guy, hindi ko siya bibitawan. Si Bulwer, na nasa monitoring room, ay malinaw na nakita ang internasyonal na kilos ni Huang Feng sa pamamagitan ng kamera. Agad siyang nagalit. Nakapatong ang kanang kamay niya sa mesang nasa harapan niya, at puno ng galit ang buong mukha niya. Ang kanyang genetic warrior ay matagumpay na nabuo. Siya ay orihinal na nasa mabuting kalagayan at nagsimula na siyang magpantasya tungkol sa paggamit ng kanyang genetic warrior para sakupin ang mundo. Pagdating ng panahon, siya ang magiging pinakamakapangyarihang tao sa mundo, at walang maglalakas loob na suwayan ang kanyang mga utos. Sa oras na ito, nag-iisang pumasok si Huang Feng at pinatay ang higit sa 10 ng kanyang mga tauhan sa kanyang harapan. In the end, binigay pa niya ang middle finger. Paanong hindi magagalit ang mapagmataas na Bulwer? Someone, let number 1 deal with this guy. I will make him pay the price for his arrogance. Malakas na utos ni Bulwer. Bagamat napakahusay ng mga kasanayan ni Huang Feng sa monitor ngayon, halatang mas pinagkakatiwalaan ni Bulwer ang kanyang genetic warrior. Pakiramdam niya ay maaari pa ring talunin ng kanyang genetic warrior si Huang Feng at tuluyan siyang patayin. Yes, boss, may agad na utos. Sa oras na ito, hindi nagmamadaling bumaba si Huang Feng. Alam niyang hindi siya papayagan ng mga taga-Umbrella Corporation na makalapit ng ganoon kadali sa kanilang headquarters. Siguradong may mga darating para makipag-deal sa kanya, pero hindi niya alam kung ordinaryong security personnel o ang super warriors sa nakaraang video ang mga dadating sa pagkakataong ito. Hindi binaygo ng Umbrella Corporation si Huang Feng, at hindi na niya kailangang maghintay ng matagal. Pagkaraan ng mahabang panahon, nakita ni Huang Feng ang ilaw ng elevator sa hindi kalayuan.
May darating. Si Huang Feng ay ganap na alerto. Pagkabukas ng pinto ng elevator ay agad siyang sumugod doon. Kasabay nito, naramdaman din niyang may sumulpot na figure palabas ng elevator. Ang bilis ay napakabilis na ito ay talagang maihahambing sa kanyang sarili. Kasabay nito, nag-iwan din ito ng mga after images. Bahagyang nanginig ang puso ni Huang Feng. Tila ang taong darating sa oras na ito ay dapat na ang tao sa nakaraang video. Kabanata 1067. Sa isang putok, silang dalawa ay nagtama sa isa't isa tulad ng inaasahan, ngunit walang panig ang nakakuha ng higit na kamay at kapwa umatras ng dalawang hakbang. Ang resultang ito ay hindi lamang nagulat ng bahagya kay Huang Feng, ngunit nagulat din sa magkabilang panig na nanunood ng surveillance video sa oras na ito. Nakita na ng pangalawang pinuno at ng iba pa ang husay ni Huang Feng noon at alam nilang napakalakas ng lakas ni Huang Feng. Dahil dito, walang epekto ang kanyang tila malakas na pag-atake, kaya natural silang naantig at nagulat. Mukhang mas makapangyarihan ang taong iyon kaysa sa inaakala natin noon, the second chief said. Noong nakaraan, halos hinusgahan nila na ang sobrang sundalo ng Umbrella Man Company ay dapat na mas malakas kaysa sa level 5 na zombie, ngunit hindi pa umabot sa level ng isang level 6 na zombie. Gayunpaman, ngayon ay tila mali ang kanilang pagtatansya. Ang lakas ng taong ito ay dapat na umabot sa antas ng isang antas 6 na zombie, o mas mataas pa. Magagawa pa ba ni Huang Feng ang misyon? Masyadong malakas ang taong iyon. Sa oras na ito, ang isang matandang lalaki ay nagsabi na may bahagyang pag-aalala. Bagamat ang ilang mga tao ay natatakot na kay Huang Feng at gusto pa nilang salakayin si Huang Feng, maaaring kontrolin si Huang Feng o baldado siya, iyon ay pagkatapos na ganap na malutas ang isyu ng zombie. Ang malakas na kasanayan ni Huang Feng ay lubhang kapaki-pakinabang pa rin ngayon na ang virus ng zombie ay kumakalat ng husto. Sa makatuwid, hindi nila ma-attack si Huang Feng sa oras na ito. Natural, ayaw nilang may mangyari sa kanya sa mga oras na ito. Kung may nangyari kay Huang Feng sa oras na ito ay magiging isang napakalaking dagok sa kanila. Dapat pwede, si Huang Feng mukhang napakahiwaga. Baka may paraan pa siya na hindi natin alam. Sabi ng isa pang matandang lalaki, ngunit ang kanyang tono ay hindi partikular na sigurado. Kung tutuusin, hindi naman mahina ang lakas ng taong galing sa Umbrella Man Company. Iyon ang kanilang base camp, at mabilis na darating ang suporta. Hindi nila alam kung may iba pang paraan si Huang Feng, kaya hindi sila nang ahas na lubusang maniwala na maaaring manalo si Huang Feng. Sa tingin ko kaya ni Huang Feng. Sa oras na ito, sinabi ng no. Dalawang chief na nagtiwala siya kay Huang Feng, ngunit hindi niya sinabi kung bakit siya nagtiwala kay Huang Feng. Pagkatapos noon, tumitig siya sa screen, tinitingnan ng bahagyang marangal na mukha ni Huang Feng. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Imposible ito, paano siya makakatakas ng hindi nasaktan sa pag-atake ng number 1? Dapat itong peke. Kung ikukumpara sa kalmadong ekspresyon ng No.2 at ng iba pa, mas matindi ang reaksyon ni Bulwer. Halatang hindi niya matanggap ang katotohanang nasa harapan niya. Dapat malaman na kahit ang level 5 na zombie ay hindi makakayanan ng full power attack ng No.1. Gayunpaman, ang tao sa video ay ganap na maayos. Malinaw, ang makapangyarihang No, isang ay walang kapangyarihan sa palitan na iyon. Mahirap itong tanggapin ni Bulwer. Ang taong ito ba ay ipinadala ng mga taong iyon ay pareho sa aking No.1. Resulta din ba siya ng 2 years na research? Nagtataglay din ba siya ng makapangyarihang lakas? Kung ganoon nga, hindi ba mawawasak ang kanyang pangarap na gumamit ng mga genetic warriors para sakupin ang mundo? Hindi ito maaaring totoo. Hindi sila maaaring magkaroon ng mga genetic warrior na tulad ko. Kung hindi, ang mga zombie na iyon ay matagal na nilang hinarap. Hindi lang sila nagpadala ng isang tao. Si Bulwer ay patuloy na naghahanap ng mga dahilan upang aliwin ang kanyang sarili, ngunit siya lamang ang nakakaalam na siya ay medyo natarante sa oras na ito. Kung ang gobyerno ay talagang bumuo ng mga genetic warriors tulad ng kanyang genetic warriors, kung gayon siya ay nasa problema. Bagamat maaari rin siyang lumikha ng mga genetic warriors, sa mga tuntunin ng kapasidad ng produksyon, malinaw na hindi niya maihahambing sa gobyerno. Sa makatuwid, maaliw lamang ni Bulwer ang kanyang sarili na si Huang Feng ay isang tao, isang tunay na tao,
at hindi isang binagong tao tulad ng kanyang no. Sa pagkakataong ito, hindi nagkamali si Bulwer. Si Huang Feng ay talagang isang tunay na tao, hindi kontrolado ng iba. Siya ay isang tunay na tao. Habang ang mga tao sa likod ng magkabilang panig ay nagbubuntong hininga sa damdamin, si Huang Feng at ang genetic warrior ay muling nag-aaway. Ang magkabilang panig ay naglalaban ng pabalik-balik, ngunit hindi sila makakuha ng kalamangan sa isa't isa. Naunawaan ni Huang Feng sa oras na ito na ang kanyang kalaban ay talagang ang pinakamakapangyarihang nakilala niya sa space-time na ito. Maging si Bunor na nakilala niya noon ay hindi kasing lakas nitong taong nasa harapan niya. Nalampasan na ng lakas ng taong nasa harapan niya ang standard ng level -5 zombie. Ang hirap ng kalaban. Bumantong hininga si Huang Feng ng may damdamin, ngunit ito ay emosyon lamang. Hindi siya nawala ng pag-asa, dahil hanggang ngayon, hindi pa niya ginagamit ang buong lakas niya. Hindi pa niya nagamit ang kanyang malawave na subtle steps. Bagamat ang taong nasa harap niya ay mas malakas kaysa sa isang level -5 na zombie, ang kanyang kabuuang lakas ay dapat na nasa antas ng isang level -6 na zombie. Ayon sa klasifikasyon ng lakas sa mundo ng martial arts, ang kanyang lakas ay dapat na isang first class na dalubhasa, halos kapareho ng lakas ni Huang Feng. Ang magkabilang panig ay hindi makakuha ng isang kalamangan sa bawat isa. Gayunpaman, ang Huang Feng's wave-like subtle steps ay isang pag-iral na maaaring pumatay ng mga kaaway sa mas mataas na antas. Ang pagharap sa isang kalaban ng parehong antas, walang pressure sa lahat. Shua. Na-activate na ang parang wave-like subtle steps ni Huang Feng at nagsimulang umindayog ang kanyang buong katawan. Ang lahat sa paligid niya ay mga after images, na para bang may higit sa 10 Huang Feng na lumabas ng sabay-sabay. Imposibleng matukoy kung alin ang totoong siya. Nang gumamit si Huang Feng ng parang wave na subtle steps, nagulat muli ang mga nakatataas sa magkabilang panig sa likod ng monitor. Nalaman nilang hindi talaga nila kilala si Huang Feng. Ang Huang Feng na ito ay magpapakita ng ilang hindi maisip na kakayahan paminsan-minsan. Sa oras na ito, walang pakialam si Huang Feng na magtago ng kahit ano para harapin ang taong nasa harapan niya. Kung hindi siya gumamit ng wave-like subtle steps, mahihirapan siyang samantalahin ang kalaban. Ang genetic warrior ay halatang hindi matukoy kung alin ang tunay na Huang Feng. Pagkatapos ng suntok, madalas na after image ang nataman niya at walang epekto. Dati, bagamat hindi niya mapakinabangan si Huang Feng, maaari pa rin niyang tamaan si Huang Feng. Hindi naman kasi mabagal ang takbo niya. Gayunpaman, ngayon ay imposible para sa kanya na matamaan si Huang Feng. Ang matamaan niya ay puro after images. Natural na hindi palalampasan ni Huang Feng ang pagkakataong ito. Sinuntok niya ang kalaban, paulit-ulit na napaatras ang kalaban. Gusto niyang lumaban, ngunit nalaman niyang hindi niya talaga kayang pigilan. Bang! Matagal nang iniipon ni Huang Feng ang kanyang lakas. Ang lakas ng suntok na ito ay diretsyong bumagsak sa mukha ng kalaban. Gayunpaman, ang nakakatakot ay ang kakayahan sa pagbawi ng kalaban ay mas malakas pa kaysa kay Huang Feng. Sa ilalim ng gulat na tingin ni Huang Feng, ang kalaban ay bumalik na sa normal sa loob ng wala pang 5 segundo. Kabanata 1068. Ano ito? Nagulat si Huang Feng sa kanyang sarili. Masyadong malakas ang kanyang kakayahan sa pagbawi. Dahil sa suntok na iyon niya kanina lang ay lumubog ang buong mukha niya. Sa huli, mabilis siyang nakabawi. Ito ay simpleng hindi kapani-paniwala. Nang makita ni Balwo ang eksenang ito, sa wakas ay nakaramdam siya ng kaunting aliw at pagmamalaki. Sa kanyang pangitain, pagkatapos na umunlad ang mga tao sa hinaharap, dapat silang maging immune sa lahat ng uri ng sakit. Dapat silang magkaroon ng malakas na pisikal na fitness, mahusay na lakas, mataas na liksi, at mahusay na kakayahang tumalon. Kasabay nito, ang kanilang kakayahan sa pagbawi ay dapat ding napakalakas. At nagsasaliksik siya sa lugar na ito, binago ang mga gene ng tao, tinutulungan ang katawan ng tao na umunlad ng maaga. Sa kabutihang palad, sa tulong ni Dr. Jim, sa wakas ay nakabuo siya ng gayong genetic na gamot. Number 1 lang sa harap niya ang una. Sa hinaharap, magkakaroon siya ng mas maraming genetic warriors. Sa oras na iyon, oras na para mamuno siya sa mundo. Para naman sa pangalawang pinuno at sa iba pa, nang makita nila ang abnormal na kakayahan ng genetic warrior sa oras na ito, nagulat din sila.
Halimaw ba ang taong ito? Hindi kaya siya pwedeng patayin. Ang kanyang kakayahan sa pagbawi ay napakalakas. Well, gusto kong makita kung saan ang limitasyon ng iyong paggaling. Bulong ni Huang Feng sa sarili. Pagkatapos nito, pinabilis niya ang kanyang mga pag-atake, patuloy na binabati siya ng mga suntok. Gayunpaman, bagamat tinalo ni Huang Feng ang kalaban hanggang sa hindi na siya makalaban at dumanas ng maraming pinsala, ang kalaban ay palaging nakaka-recover sa pinakamaikling panahon. Hindi ako naniniwala. Naglabas si Huang Feng ng punyal mula sa kanyang katawan. Ang punyal na ito ay isa rin sa mga kagamitang ibinigay sa kanya ni Coronel Maneng nang siya ay umalis. Sinasabing ito ay napakatalas, ngunit hindi pa ito nasusubukan ni Huang Feng. Shua, matapos makalapit si Huang Feng sa genetic warrior, ang punyal sa kanyang kamay ay biglang umindayog pababa at tumama sa kanyang braso. Ang matalim na punyal, kasama ng enerhiya sa katawan ni Huang Feng, ay nagbigay daan kay Huang Feng na madaling putulin ang braso ng kalaban. Gayunpaman, ang genetic warrior ay tila hindi nakakaramdam ng anumang sakit. Matindi pa rin niyang sinasalakay si Huang Feng. Kahit na sinasamantala ang distraction ni Huang Feng, talagang nataman niya si Huang Feng, na nagdulot sa kanya ng maliit na pinsala. Gayunpaman, walang pakialam si Huang Feng sa maliit na pinsalang iyon. Tiningnan niya ang genetic warrior at sa wakas ay nakita niyang hindi na lumaki ang braso ng kabilang partido. Saka lang siya gumaan ng loob. Sa katunayan, ang genetic warrior na ito ay may kakayahan din na mabawi ang kanyang mga paa. Medyo natagalan lang, hindi ganoon kadaling gumaling tulad ng iba pang mga sugat sa kanyang katawan. Kung maghintay si Huang Feng ng 2 o 3 araw, makikita rin niya ang paglaki ng braso ng kabilang partido. Siyempre, imposible para kay Huang Feng na bigyan ng ganoong katagal ang kabilang partido, at hindi rin siya makapaghintay ng ganoon katagal. No, this is impossible. You can't do that. Nang makitang madaling pinutol ni Huang Feng ang braso ng genetic warrior, si Balwo ay nagkaroon ng ekspresyon ng hindi paniniwala. Dapat malaman ng isang tao na ang depensa ng genetic warrior na ito ay napakalakas. Maaaring hindi siya masasaktan ng mga ordinaryong bala. Ngayon, gumamit talaga si Huang Feng ng ordinaryong punyal para putulin ang kanyang braso. Ito ay malinaw na hindi katanggap-tanggap sa kanya. Siyempre, hindi alam ni Balwo na sa usaping ito, walang malaking papel ang punyal. Ang pinakamalaking papel ay ang espesyal na enerhiya sa katawan ni Huang Feng. Kung ibang tao ang gumamit ng dagger na ito, hindi imposibleng putulin ang braso ng genetic warrior. Sa pagsisimulang ito, ang iba pang bagay ay mas madaling pangasiwaan. Bagamat malakas ang depensa ng kabilang partido at abnormal ang kanyang kakayahan sa pag-recover, pagkatapos na sadyang putulin ni Huang Feng ang kanyang mga paa, maaari na lamang siyang magpumiglas ng walang kabuluhan. Bagamat ito ay medyo malupit, ang paraan ng pakikitungo ng taong ito sa mga tao sa pangkat ng labanan ay hindi rin marangal. Sa makatuwid, hindi nakaramdam ng matinding pressure si Huang Feng. Bukod dito, naramdaman ni Huang Feng na maaaring hindi na tunay na tao ang taong ito. Parang malaki ang pinagbago ng katawan niya at halos parang robot. Kaya naman, nakaramdam siya ng mas kaunting pressure. Wala pang 5 minuto, sa wakas ay natapos na ni Huang Feng ang genetic warrior. Sa pagtingin sa kalunos-lunos na pagkamatay ng kabilang partido, ang puso ni Huang Feng ay hindi gaanong nagbabago. Pagkatapos noon, diretso siyang pumasok sa elevator at naghanda para pumunta sa underground headquarters ng Umbrella Corporation. Sa pagkakataong ito, tuwang-tuwa ang pangalawang pinuno at ang iba pa. Kung tutuusin, talagang pinatay ni Huang Feng ang Super Warrior, na nagdala sa kanya ng isang hakbang palapit sa pagkumpleto ng misyon. Natural na tuwang-tuwa sila. Ngayong sigurado na silang napaka-problema nitong Umbrella Corporation, natural na gusto nilang malaman pa. Halatang hindi maganda ang mood ni Balwo. Sa oras na ito, siya ay nagkaroon ng panicked expression at nagmamadaling sinabi sa kanyang mga tauhan, "Bilasan, kumuha ng mga tao na magdala ng mga armas at harangan ang pinto ng elevator." Huwag siyang lalabas na buhay. Kasunod ng kanyang utos, maraming mga security guard ang dumating sa pinto ng elevator na may dalang mga baril at itinutok ang kanilang mga muzzle sa pinto ng elevator. Maraming tao ang naghihintay sa pinto ng elevator sa bawat palapag, naghihintay na lumitaw si Huang Feng sa elevator.
Ang mga security guard na ito ay karaniwang sinanay ng propesyonal at hindi mas masahol kaysa sa mga ordinaryong sundalo. Halatang pinaghahandaan ni Balwo ang kinabukasan. Matapos mabuo ang genetic na gamot, ang mga security guard na ito ang magiging pinakamahusay na carrier. Matapos pumasok si Huang Feng sa elevator, sinira niya ang camera sa elevator. Sa ganitong paraan, hindi nakikita ng mga tao sa monitoring room ang sitwasyon sa elevator. Gayunpaman, sa labas, nakikita pa rin nila ang elevator floor indicator light na patuloy na umiilaw. Pinapanood ang elevator kung saan naroon si Huang Feng na patuloy na bumababa. Sa wakas, huminto ang elevator sa ika-10 palapag sa ilalim ng lupa. Sa oras na ito, ang mga tao doon ay nakatutok ang kanilang mga baril sa pintuan ng elevator na kinakabahan. Sa sandaling bumukas ang pinto ng elevator, maglulunsad sila ng matinding pag-atake. Sa wakas ay dahan-dahang bumukas ang pinto ng elevator. Ang mga tao sa labas ay hindi nakita ang sitwasyon sa elevator, kaya't sila ay nagpaputok ng mabangis. Dahil dito, nalaman nilang walang laman ang elevator. Walang anuman. Nawala ang figure ni Huang Feng. Medyo nataranta ang mga tao sa labas ng elevator. Nagkatinginan ang lahat at nag-usap sandali. Pagkatapos, sabay silang pumasok sa elevator. Pagpasok pa lang ng unang 2 tao sa elevator, may bumagsak na itim na anino mula sa taas ng elevator at hinawakan ang nasa harapan. Pagkatapos, ang baril sa kanyang kamay ay patuloy na pumutok sa iba. May mga tao sa labas na nag-react na at gustong lumaban, ngunit nalaman nilang walang epekto ang mga bala na kanilang nabaril maliban sa pagtama ng sarili nilang mga tao sa harapan. Si Huang Feng ay umalis na at sumugod sa karamihan. Napakabilis ng kanyang bilis na hindi sila makapag-react. Bagamat tumunog ang mga putok ng baril, at bagamat maraming mga security guard ng Umbrella Company ang kumukubkob kay Huang Feng, ang tunay na eksena ay ang pagbugbog ni Huang Feng sa mga security guard na iyon ng isang panig. Walang epekto kay Huang Feng ang mga counter-attacks ng mga taong iyon. Kabanata 1069. Boss, alis na tayo dali. Ang mga security guard sa labas ay hindi na makatagal ng matagal. Sa monitoring room sa ibabang palapag, pinanood ni Balwo si Huang Feng na sinira ang kanyang mga nasasakupan ng patong-patong, ngunit wala siyang magawa. Sa harap ni Huang Feng, ang mga security guard ay parang mga bata na nakaharap sa isang higanti. Wala silang anumang pagtutol. Naunawaan ni Balwo kung bakit si Huang Feng lamang ang ipinadala ng gobyerno dito. Ito ay dahil si Huang Feng ay masyadong makapangyarihan. Ang mga genetic warriors lamang ang maaaring magdulot ng banta sa kanya. Bukod dito, kinailangan nilang higaitan ang bilang. Dahil sa kakulangan ng oras, mayroon lamang siyang genetic warrior, no? Isa, ang iba ay hindi pa nagagawa ng masa. Sa makatuwid, wala siyang magagawa sa pag-atake ni Huang Feng. Nang marinig ang sinabi ng kanyang nasasakupan, nag-react si Balwo. Hindi ngayon ang oras para mag-isip tungkol sa iba pang mga bagay. Kinailangan niyang tumakas. Kung hindi, kapag dumating si Huang Feng, hindi siya makakatakas kahit na gusto niya. Sa makatuwid, sa ilalim ng proteksyon ng kanyang mga nasasakupan, nakatakas si Balwo. Sa ibabang palapag, may helicopter. Iyon ang kanyang huling bagay na nagel iligtas buhay. Ang gusali dito ay espesyal na idinisenyo. Hanggat nabuksan ang malaking takip sa itaas, maaari niyang kunin ang helicopter at direktang lumipad mula sa ibabang palapag. Kaya naman, naramdaman ni Balwo na basta pumasok siya sa helicopter, ligtas siya. Sa oras na ito, bumaba na si Huang Feng mula sa ika-10 palapag at nakita ang helicopter sa di kalayuan. Gusto mong tumakas? Hindi ganoon kadali. Nakita ni Huang Feng ang ilang mga tao na sumakay sa helicopter sa takot. Matapos ngumiti ng bahagya, diretso siyang sumugod sa helicopter, hindi pinansin ang iba pang mga security guard sa paligid niya. Huang Feng, huwag mong hayaang makatakas ang lalaking iyon. Sa oras na ito, ang pangalawang pinuno, na nanunood sa pamamagitan ng kamera, ay biglang binuksan ang mikropono at sinabi kay Huang Feng. Naiintindihan, hindi siya makakatakas. Sabi ni Huang Feng, at pagkatapos ay binilisan niya. Nang dumating si Huang Feng sa gilid ng helicopter, unti-unti na itong tumataas. Si Huang Feng ay hindi nagmamadali. Pinaandar niya ang enerhiya sa kanyang katawan at itinuro ang propeller ng helicopter. Ang 6 pulse swords ay na-activate na.
Ang epekto ng Six Pulse Swords ay mas malakas kaysa sa mga bala. Sa makatuwid, ang propeller, na hindi maaaring masira ng mga ordinaryong bala, ay madaling nawasak ng Six Pulse Swords ni Huang Feng. Ang helicopter ay agad na nawala ng kakayahang magpatuloy sa pagtaas at nahulog ng baluktot. Bang! Ang helicopter ay tumama ng husto sa lupa, na lumikha ng maraming spark. Lumakad pasulong si Huang Feng at kinaladkad ang ilang tao palabas ng helicopter. Dahil hindi mataas ang paglipad ng helicopter, bagamat nasugatan ang mga taong ito nang mahulog ito, hindi naman nanganganib ang kanilang buhay. Isa-isa silang kinaladkad ni Huang Feng palabas. Don't kill me. This matter has nothing to do with me. It's all him. Siya ang boss dito. Siya ang nag-leak ng zombie virus. Sa oras na ito, biglang sinabi ng isang lalaking nakasuot ng puting Amerikana kay Huang Feng. Patuloy siyang nakikiusap kay Huang Feng na palayain siya. Nakita niya ang paraan ni Huang Feng sa kanyang sariling mga mata. Bukod dito, sa daan, nakapatay din si Huang Feng ng maraming tao. Natatakot siya na papatayin din siya ni Huang Feng. Ang taong humingi ng awa kay Huang Feng ay ang kasalukuyang taong namamahala sa laboratorio. Ang tinuro niya, syempre, si Bulwer. Tumingin si Bulwer sa lalaki na may galit na mukha at sinabing, naglakas loob kang ipagkanulo ako. Kung ito ay sa nakaraan, ang taong ito ay labis na natatakot kay Bulwer. Gayunpaman, sa kasalukuyang sitwasyon, halatang mas natatakot siya kay Huang Feng. Bulwer, gumising ka na. Mamamatay ka na, pero naglakas loob ka pa ring takutin ako. Ako, hindi ako natatakot sa'yo. Ikaw ang nag-leak ng zombie virus. Nagkunwari ka pa na hindi sinasadyang ninakaw at nalik ng mga taga-ibang kumpanya. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Sabi ng lalaki kay Bulwer. Ngayon, para mabuhay, halatang wala siyang pakialam. Bukod dito, tulad ng sinabi niya, tapos na ang Bulwer. Hindi na niya kailangan pang matakot sa kanya. Babantaan na sana ni Bulwer ang lalaki, ngunit siya ay sinipa ni Huang Feng at sinabing, tumahimik ka at bumalik ka sa akin. Pagdating ng oras, magkakaroon ka ng pagkakataong magsalita. Haha, gusto mo akong mahuli. Imposible, hinding-hindi mo ako mahuhuli. Pagkasabi nun ay biglang namutla ang mukha niya. Tapos, bumubula siya sa bibig. Nang inag ang kanyang katawan ng ilang beses, at tumigil siya sa paggalaw. Mabilis na nag-squat si Huang Feng para tingnan. Nalaman niyang patay na ang lalaki. Matapos galawin ang bibig ng lalaki, nalaman niyang nagpakamatay ito sa pamamagitan ng pag-inom ng lason. Obviously, nai-imagine na niya ang treatment niya pagkatapos mahuli. Bilang mapagmataas na tao, halatang ayaw niyang maging bilanggo ng iba. Patay na siya. Namatay siya sa pagkuha ng lason. Sinabi ni Huang Feng sa pangalawang pinuno sa pamamagitan ng aparato ng komunikasyon. Well, we saw it. Ibalik mo yang lalaking yan. Baka may alam siya sa zombie virus. Sabi ng pangalawang pinuno. Okay. Tiningnan ni Huang Feng ang lalaking nakasuot ng puting Amerikana na nakahiga sa lupa at tumango. Pagkatapos noon, lumingon si Huang Feng para tingnan ang mga taong palapit ng palapit sa kanya at sinabing, huwag ka nang lumaban. Patay na ang amo mo. Kung ibababa mo ngayon ang mga armas mo, may iligtas mo pa rin ang sarili mong buhay. Dahil sa zombie virus, ang populasyon ng buong mundo ng tao ay mabilis na bumababa. Sa makatuwid, kung maiiwasan niya ang pagpatay, ayaw ni Huang Feng na pumatay ng mas maraming tao. At saka, patungkol sa zombie virus, halatang may kasalanan ang amo nila. Ang mga taong ito ay sumusunod lamang sa mga utos. Ngayong patay na ang kanilang amo, hindi na kailangang patayin ang mga taong ito. Matapos marinig ang mga salita ni Huang Feng, ang mga taong iyon ay nag-alinlangan at nagtinginan sa isa't isa. Kung wala si Bulwer, walang mag-uutos sa kanila. Dapat isipin nila ang sarili nila ngayon. Nang ibaba ng isa sa kanila ang kanyang sandata, ganoon din ang naging desisyon ng iba. Nang makitang ibinaba ng mga taong ito ang kanilang mga sandata, nakahinga si Huang Feng. Kahit na hindi siya natatakot sa mga taong ito, hindi niya nais na pumatay ng mga tao pagkatapos ng lahat. Mas mainam na mag-iwan ng ilang buto para sa paglaki ng sangkatauhan. Pagkatapos nito, tumingin si Huang Feng sa lalaking nakasuot ng puting Amerikana na nakahiga pa rin sa lupa at sinabing, ikaw naman, sumama ka muna sa akin. Okay, nagmamadaling sabi ng taong iyon.
Hanggat nailigtas ang kanyang buhay, magiging maayos ang lahat. Bukod dito, tila mas madaling kausap si Huang Feng kaysa kay Bulwer. Pagkatapos noon, umalis si Huang Feng kasama ang lalaking nakasuot ng puting Amerikana. Yung iba naman, dito muna sila mananatili. Hindi niya kayang magdala ng napakaraming tao sa Imperial Capital ng sabay-sabay. Kung ikukumpara sa labas ng mundo, ligtas pa rin ang lugar na ito. Hindi pa huli na palayain ang mga taong ito pagkatapos malutas ang problema sa zombie virus. Kabanata 1070. Kinuha ni Huang Feng ang doktor na nakasuot ng puting Amerikana at umalis sa underground headquarters ng Umbrella Group. Matagumpay silang nakasakay sa nakaraang helicopter at bumalik sa kabisera. Sa pagkakataong ito, wala silang nakasalubong na mga lumilipad na zombie, kaya napaka-smooth ng paglalakbay. Huang Feng, maganda ang ginawa mo. Salamat sa iyong pagsusumikap. Matapos lumapag ang helicopter ni Huang Feng, nang bumaba si Huang Feng sa helicopter, nalaman niyang naghihintay na sa labas ang pangalawang pinuno at ilang iba pang matataas na opisyal. Nang makita si Huang Feng na bumaba sa helicopter, ang pangalawang pinuno ay personal na dumating upang batiin siya. Buti na lang at hindi kita binaygo. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Bagamat ang paglalakbay na ito sa Gaokei City ay tila mapanganib, sa katunayan, ito ay hindi masama. Hindi sila nakatagpo ng anumang tunay na panganib. Gayunpaman, ang tanging bagay na bahagyang ikinabahala ni Huang Feng ay maaaring nalantad niya ang ilan sa kanyang lakas. Kung tutuusin, nakikita ng pangalawang pinuno at ng iba pa ang nangyari sa kanyang panig. Sana hindi sila masyadong mag-isip. Naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Matapos hikayatin ng pangalawang pinuno si Huang Feng, humakbang din ang ilang matataas na opisyal upang batiin si Huang Feng ng magalang. Labis silang naging masigasig kay Huang Feng. Kung ang eksenang ito ay nangyari sa panahon ng kapayapaan at nalaman ng iba, kung gayon si Huang Feng ay tiyak na magiging object ng inggit ng maraming tao. Gayunpaman, ngayon, ang mga nakaligtas na tao ay malinaw na mas nag-aalala tungkol sa kung sila ay mabubuhay at kung kailan ganap na maaalis ang mga zombie. Huang Feng, baka mahirapan ka para pumunta sa frontline mamaya. Tutulungan ka ng mga tao namin na gumawa ng mas maraming publisidad. Bagamat medyo natatakot na sila kay Huang Feng, sa kasalukuyan, kapaki-pakinabang pa rin si Huang Feng sa kanila. Katulad ng sinabi ni Colonel Manning noon, bago ang pagbuo ng isang gamot para labanan ang zombie virus, ang mga tao ay nangangailangan ng isang superhero upang ilagay ang kanilang pag-asa. Bukod dito, ang gayong karakter ay napakahalaga din para sa muling pagtatayo ng kanilang tinubuang bayan mamaya. Sa makatuwid, nagpa siya ang pangalawang pinuno na sumang-ayon sa mungkahi ni Coronel Manning. Matapos pakinggan ang ayos ng pangalawang pinuno, medyo nagulat si Huang Feng, ngunit mabilis niyang naisip ito. Ang bagay na ito ay kapaki-pakinabang para sa magkabilang panig. Ginamit siya ng matataas na opisyal na ito ng gobyerno para maging halimbawa at pasiglahin ang mga nakaligtas. Hindi mahalaga kung ano, ang papel ng isang halimbawa ay napakahalaga. Maaaring gamitin ni Huang Feng ang pamamaraang ito upang makuha ang pabor ng mga nakaligtas at kahit nasambahin sila. Kung ganoon, magiging malaking tulong para sa kanya ang magbukas ng kumpanya sa hinaharap. Bukod dito, tumulong siya sa gobyerno sa pagkakataong ito at natapos ang investigasyon sa pinagmulan ng zombie virus. Kung tinulungan niya silang patatagin ang puso ng mga tao, kapag nagbukas siya ng isang kumpanya sa hinaharap, bibigyan siya ng mga ito ng kaunting kaganhawahan. Napakahalaga pa rin ito kay Huang Feng. Kaya naman, matapos itong pag-isipan ng kaunti, pumayag si Huang Feng na makipagtulungan muli sa gobyerno. Handa siyang magpakitang gilas sa susunod na yugto ng panahon. Nang makita ng pangalawang pinuno na pumayag si Huang Feng, napakasaya niya. Bagamat mayroong data ng pananaliksik ni Professor Laney, nahuli ni Huang Feng ang isang puting Amerikana na dapat magkaroon ng kaunting pag-unawa sa virus ng zombie, at ang mga pagsisikap ni Dr. Phillips, hindi dapat maging napakahirap na bumuo ng isang gamot upang labanan ang virus ng zombie. Gayunpaman, ito ay magtatagal pagkatapos ng lahat. Walang nakakaalam kung gaano ito katagal. Bukod dito, kahit na ang gamot ay binuo, kakailanganin ng ilang oras upang magamit ito upang harapin ang mga zombie. Sa panahong ito, para sa maraming tao, wala pa rin itong pag-asa. Sa makatuwid, ang papel ni Huang Feng ay napakahalaga.
Kung paano tretuhin si Huang Feng sa hinaharap, hindi pa naiisip ng pangalawang pinuno ang tungkol dito. Gayunpaman, dapat niyang malaman ang pagkakakilanlan ni Huang Feng, malaman ang lahat tungkol sa kanya, at maunawaan ang saloobin ni Huang Feng sa kanila. Sa ganoong paraan, mapapasya ng pangalawang pinuno ang kanyang saloobin kay Huang Feng. Pagkatapos noon, nagmamadaling bumalik si Huang Feng sa kanyang pansamantalang paninirahan sa kampo. Tungkol naman sa puting coat na ibinalik niya, kinuha siya ng mga taong dumating para sunduin siya. Obviously, marami silang tanong sa puting coat. Sa sumunod na yugto ng panahon, si Coronel Manning ay talagang dumating upang dalhin si Huang Feng sa iba't ibang nabubuhay na lugar ng pagtitipon ng tao sa kabisera. Doon, saan man may panganib, naroon ang figure ni Huang Feng. Sa panahong ito, halos araw-araw ay nakikipaglaban si Huang Feng sa mga zombie. Sinusundan si Colonel Manning at nagbibigay ng suporta sa iba't ibang kampo. Mabisa rin ang kanyang mga pagsisikap. Hindi bababasa, ang mga nakaligtas na tao sa kabisera ay kilala si Huang Feng at nagsimula pa nga silang sambahin. Bilang karagdagan, si Colonel Manning ay sumunod sa mga tagubili ng mga nakatataas at patuloy na nag-broadcast ng mga kabayanihan ni Huang Feng sa pamamagitan ng radyo. Sa isang panahon, si Huang Feng ay naging superhero ng buong bansa, at maging ang buong mundo. Hanggat may nakarinig ng radyo, walang sinuman ang hindi nakakaalam tungkol kay Huang Feng, at walang sinuman ang hindi nakakaalam tungkol kay Huang Feng. Maganda rin ang mga resulta. Ayon sa feedback, si Huang Feng ay lalong hinangaan ng mga tao. Sa lawak na iyon, lumampas pa ito sa inaasahan ng pangalawang pinuno, si Colonel Manning, at ng iba pa. Sa mata ng maraming tao, si Huang Feng ang naging kanilang tagapagligtas. Nadama ni Huang Feng na ang kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan ay halos kapareho ng kapitan ng Estados Unidos sa pelikula sa Earth. Siya ang target ng propaganda ng buong bansa, bayani ng bansa, at patron ng mga tao. Kailangang sabihin na ang pakiramdam na ito ay talagang masarap. Habang abala si Huang Feng sa pag-apula at pagtatanghal, natapos na rin ang interogasyon sa lalaking naka-white coat na ibinalik niya. Ang taong iyon ay halatang takot na takot sa kamatayan, kaya sinabi niya kay Huang Feng ang lahat ng nalalaman niya. Ayon sa kanya, ang zombie virus ay binuo ni Dr. Jim. Gayunpaman, ang pag-unlad ng virus na ito ay ganap na hindi sinasadya. Nais niyang orihinal na bumuo ng isang genetic agent na makakatulong sa ebolusyon ng tao, ngunit hindi niya sinasadyang nabuo ang zombie virus. Kailangang sabihin na si Dr. Jim ay talagang isang henyo. Noong una, gusto ni Dr. Jim na sirain ang zombie virus, ngunit nalaman niya na ang zombie virus ay ninakaw at tumagas sa labas. Sinabi ng kanyang amo na si Balwol na ang mga komersyal na especially iyan ng ibang kumpanya ang nagnakaw ng zombie virus. Dahil hindi nila alam kung gaano kalakas ang bagay na ito, hindi nila sinasadyang nalikang virus na nagdulot ng sakuna ng tao. Gayunpaman, ang lalaking ito na nakasuot ng puting Amerikana na natatakot sa kamatayan ay hindi sinasadyang nalaman na sa katunayan, ang lahat ng ito ay isang self-directed act lamang ni Balwol. Maging ang marami sa mga nakatataas sa kumpanya ay nasangkot. Ang kanilang layunin ay sirain ang umiiral na kaayusang panlipunan. Pagkatapos mabuo ang genetic agent, lilito sila bilang mga tagapagligtas. Sa kasong iyon, lohikal nilang mapangasiwaan ang buong mundo, at hindi sila lalabanan.